Pinagkaguluhan itong si Jeremy Sochan sa team ng Poland at puro highlights na nga ang pinakita sa kanilang ensayo. Masusubukan ngayon ang depensa ni Kai Sotto sa loob ng paint laban sa isang NBA player na naglalaro sa power forward position. Madalas silang makikita ni Sochan sa loob ng paint, mapa-opensa man yan o depensa. Intensity ng practice ng Poland matindi at mula na mismo sa Olympic qualifying page ay makakalaban ng gilas ang team ng Poland para sa practice game. Official game ang magaganap, merong bintahan ng ticket, kaya naman seryosohan rin ang magiging laro dito. Parang nag-umpisa na ang laro sa OQT o Olympic Qualifying Tournament. Nauna ng konti ang arangkada ng ensayo ng Poland at susunod naman ang ensayo ng gilas na magsisimula sa 21. Nag-iinit na sa kanilang practice ang team ng Poland. Jeremy Sochan nakatutok sa kanya ang media ngayon at makakalaban ng gilas ang player na ito, ang number 10 ng San Antonio Spurs sa NBA. Mas malakas pa ang Poland kaysa sa Georgia kung sa rankings ng FIBA ang basihan at makikita natin ang kasalukuyang level ng gilas kapag naglaro na sila laban sa team ni Jeremy Sochan na Poland. Kai Sotto ang nasa loob ng paint, last line ng defense at magugulat tayong lahat kapag nasupalpal ni Kai itong si Jeremy Sochan sa laro mismo. Kai Sotto isa itong magandang pagkakataon kahit practice game at nakatutok ang media dahil sa kanya at dito kay Jeremy Sochan. Naasahan natin na magiging mainit ang labanan sa loob ng paint at magawa kaya ni Kai na makaisa o dalawang solid na block laban dito kay Sochan o si Jeremy kaya ang makagawa ng highlights laban dito kay Kai. NBA ang kalibre ng laro ni Sochan pero may experience na rin si Kai laban sa mga NBA players kaya malaki ang tsansa na masupalpal ni Kai Sotto itong si Jeremy Sochan sa laro. Kai Sotto subok na rin laban sa malalakas na import ng Japan B1 B-League kaya hindi rin pwedeng pakampante itong si Sochan dahil rim protector itong si Kai Sotto at marami na siyang import na nabutata sa Japan B1 B-League, NBL at maging sa gilas nagpakita na siya ng mga solid na laro sa depensa. Gaya na nga nang nasabi ni Coach Tim Cone, maglalaro sila para manalo at kahit nadidihado tayo sa rankings ay hindi nangangahulugan na wala na tayong pag-asang manalo. Maliit ang chance natin dahil malalakas ang mga kalabang teams pero tandaan natin na ang Adelaide Sixers na kinabibilangan ni Kai Sotto noon ay nagawang talunin ang Phoenix Suns sa NBA preseason game at konti o halos wala pa nga yatang naniwala noon na mananalo ang Adelaide Sixers laban sa team ng Phoenix Suns dahil NBA team sila tapos ang kalaban na Adelaide Sixers ay hindi isang NBA team. Pwedeng ganito ang mangyari sa laro ng gilas laban sa team ng Latvia at Georgia at maging sa kanilang practice game laban sa team ng Poland. Magandang opensa ang maipapakita ng gilas at high accuracy sa shooting ang kanilang maipakita sa opensa. Hindi madali pero posibleng mangyari ang ganitong senaryo sa larong basketball. Katim nga rin ni Wembanyama itong si Jeremy Sochan sa Spurs at alam naman natin na madalas na nababanggit noon ang pangalan ni Kai laban kay Wembanyama at gusto ng karamihan na makita ang Wembanyama Kai Sotto matchup na maganda nga sana pero mangyayari lang ito kung makakalaban ng gilas ang team ng France sa hinaharap. Kung hindi naman kaya ay magawa ni Kai na makasungkit na ng NBA contract ngayong 2024 at mangyayari ito kung maganda kaagad ang laro niya laban sa team ng Poland at dito kay Jeremy Sochan. Sa ngayon, hinay-hinay lang ang kampo ni Kai Sotto. Hindi nila minamadali ang proseso at yung paglakas ni Kai. Lalakas pa nga ang katawan ni Kai Sotto lalong-lalo na kapag nasa mid-20s na siya na kung saan dito talaga lumalabas ang peak strength ng karamihan sa mga atleta. Hindi gaanong hilaw at hindi rin ganoon katanda, saktong-sakto ang edad at lakas ng katawan. Gustong-gusto rin natin ang palaban na si Coach Tim Cone at sa kanyang interview ay alam niya na malalakas ang kalaban pero nasabi ni Coach Tim Cone na hindi rin dapat baliwalain ng kanilang mga kalaban yung chance ng Gilas Pilipinas na manalo sa laro dahil maliit ang chance pero posible talaga na manalo ang Gilas laban sa mga mabibigat na teams dito sa Olympic Qualifying Tournament. Ang magiging sukatan nga ni Coach Tim Cone ng tagumpay ay sa panalo kaya naman hindi ito nagbibiro noong sinabi niya na may chance silang manalo laban sa mga teams na kanilang makakalaban at seryoso itong si Coach Tim Cone. Yung sa Asian Games nga ilang ulit nalagay sa alanganin ang Gilas laban sa team ng China at Jordan pero nagawa ng Gilas na makagawa ng mga sunod-sunod na plays na naglagay sa Gilas team sa winning situation at ito pa ay sa mga huling minuto ng laro sa 4th quarter at merong chance na ganito nga ulit ang gawin ng Gilas sa Olympic Qualifying Tournament. Ito na ang simula ng magandang programa ng Gilas at kung sakali lang nakapusin tayo sa OQT ngayong taon ay sa FIBA Asia Cup qualifiers naman ay pwedeng ang Gilas team ang maging top 1 dito, makikipagsabayan laban sa team ng Australia at Japan. Ito ang nakikita natin sa FIBA Asia Cup ngayon, Gilas Pilipinas laban sa team ng Australia at Japan. Silang tatlo ang malalakas ngayon at yung Lebanon hindi na rin uubra pa sa Gilas dahil na rin sa hindi maglalaro ang import ng Al Riyadi sa FIBA. One naturalized player lang pagdating sa FIBA. Takot na takot noon si Arakji laban dito sa Gilas dito sa Pilipinas at hindi makakapag-angas ang player na ito kung nasa labas siya ng kanilang home court na Lebanon. Panis na panis ang Lebanon laban sa Gilas. 107-96 ang score sa latest na laro ng Gilas kontra sa team ng Lebanon at ngayon na si Coach Tim Cone pa ang may hawak ngayon sa Gilas. Sila ang hari ng Asia. Mas lalong laglag ang Lebanon kapag nakalaban nila ang kasalukuyang Gilas ngayon. Ang
dating coach naman ni Kai Sotto sa Adelaide Sixers na si Coach Broughton ay lilipat naman ngayon sa Liga ng China ang CBA at magiging parte ng Beijing Ducks. Maganda ang naging stint ni Kai Sotto sa team ng Adelaide Sixers kahit na naging limitado ang kanyang playing time sa pamamahala ni Coach Broughton, pero naging epektibo naman si Kai at nagkaroon ng mga solid plays sa NBL Australia na nagbigay daan naman para tanghalin si Kai Sotto na back-to-back fans MVP ng NBL Australia dahil sa explosive plays ni Kai. Kaya naman nagustuhan siya ng mga NBL basketball fans at sa opensa-depensa halos kada play pang highlights ang nagagawa ni Kai Sotto, kaya ang isang pangalan ni Kai Sotto noon sa NBL Australia ay highlight machine from the Philippines. Sina Kai Sotto at Coach Broughton rin ang nagpataob sa Phoenix Suns sa NBA preseason game at marami ring natutunan si Kai sa NBL Australia. Alam niya kung gaano kataas ang level ng kompetisyon sa ligang yon. Ito na nga ang sigurado para sa Gilas team ang laro o laban nila laban sa team ng Poland bago ang OQT. Ito ang pagkakataon na kailangan ni Kai Sotto ng magandang performance dahil maraming mga NBA scouts ang manunood sa larong ito, lalong-lalo na nga at tapos na ang NBA Finals. Panahon na naman para sa mga NBA teams na maghanap ng mga players na kayang maglaro sa NBA at pwede pa nilang palakasin kagaya ni Kai Sotto na patuloy pa ang paglakas ng kanyang katawan para sa mas matinding pisikalan. May banta nga ang Gilas laban sa mga teams na kanilang makakalaban. Maglalaro sila para manalo, para maramdaman talaga ng Gilas ang ibig sabihin ng tagumpay ay ang sukatan ni Coach Tim Cone ay ang panalo. Hindi sila maglalaro para sa experience lamang at panalo ang kanilang habol. Simple lang para kay Coach Tim Cone ibibigay ang kanilang best para manalo. Hindi rin maiiwasan na pwede tayong matalo dahil ganun talaga ang sports, merong panalo at merong talo.